Nang unang dumating ang mag-asawang albularyo sa baryong San Lorenzo, nakasakay sila sa lumang jeep na punong-puno ng sako ng mga gamit, kahon ng bote ng langis, garapon ng ugat, at ilang kahong-kahoy na may lamang mga antigong gamit na minana pa nila sa matatandang manggagamot sa kanilang probinsya. Hapon iyon, kulay kahel ang langit at tila may manipis na ulap na nakabalot sa buong lambak na parang usok na ayaw maglaho. Si Eduardo, matangkad, kayumanggi, may bahagyang uban sa gilid ng buhok. Ang lalaking albularyo na mas sanay sa paghilot, pagbubuhat ng mga pasyente at paglalako ng mga halamang gamot sa iba't ibang baryo. Ang asawa niyang si Aling Teresa, payat, malamlam ang mga mata ngunit matalas tumingin, ang kilala sa mga lugar na pinanggalingan nila bilang mahusay sa pagtawas, paghahanda ng langis kontra kulam, at pagdarasal ng mga orasyon sa mga may mabibigat na dala sa dibdib. Magandang lugar sana ang San Lorenzo kung pagmamasdan lamang mula sa kalsada. Sa magkabilang gilid ay palayan, mga punong niyog, saging, at kakahuyang unti-unting numinipis sa bandang paakyat ng bundok. Ngunit may kakaiba sa hangin ng hapong iyon. Tahimik ang baryo, mas tahimik kaysa inaasahan ng dalawang sanay sa iba't ibang lugar. Ilang bata lang ang naglalaro sa gilid ng kalsada at agad nagtakbuhan papasok sa kani-kanilang bakuran nang makita ang jeep na may kargang mga walang pamilyar na mukha. Huminto ang jeep sa tapat ng lumang bahay na pawid, medyo malaki pero luma na ang kahoy at yero, halatang ilang taon nang walang tumitira na maayos. Sa harap nito ay isang matandang lalaki na nakakamisa chino, payat, kulubot at may baston. Siya si Kapitan Amado, punong barangay ng San Lorenzo na mismong sumundo sa mag-asawang albularyo ilang araw ang nakalipas sa bayan upang anyayahan silang tumira sa baryo. "Mabuti at nakarating din kayo," sabi ni Kapitan Amado, bahagyang nakangiti ngunit may baong pag-aalala sa likod ng kanyang mga mata. "Pasensya na, ito lang ang may bibigay naming tirahan sa inyo. Matagal nang walang nakatira rito, pero matibay pa ang haligi. Konting ayos lang, magiging maayos din." Ngumiti si Eduardo at agad bumaba upang salubungin ang matanda. "Ayos lang po, Kap. Hindi po kami mapili sa bahay. Mas mahalaga sa amin na may matutuluyan at mapaglilingkuran na komunidad." Sumunod bumaba si Teresa. Hawak ang isang maliit na bayong na may lamang mga mahalagang bote ng langis at panyo na may mga nakataling orasyon. Tahimik niyang sinapat ang paligid, pinakiramdaman ng hangin, ang paligid at ang hindi nakikitang presensya sa baryo. Sanay siya sa ganitong unang pakikipagkita sa lugar. Minsan kasi, bago pa magpakita ang mga may sakit o problema, ang lupa mismo at hangin na ang nagbibigay ng unang senyales. "Magandang hapon po, Kapitan," magalang na bati ni Teresa. "Maraming salamat po sa pag-asikaso." Tumango ang matanda, saka sila inakay papasok sa bakuran. Sa bandang likuran ng bahay ay may balon, may ilang puno ng malunggay, saging at kalamansi. Lumang bakod na kawayan ang nakapalibot. Sa di kalayuan ay tanaw ang paakyat na bahagi ng baryo, kung saan may isang malaking bahay na konkreto, mataas, at parang hindi bagay sa kasimplehan ng ibang kabahayan. Napansin ni Teresa ang direksyong iyon. "Kapitan, saang banda po ang karamihan ng mga taga dito?" Sabay silang napatingin ni Eduardo sa malaking bahay na nasa tuktok ng banayad na burol. Bahagyang kumunot ang noo ni Kapitan Amado, parang may iniiwasang banggitin, pero alam niyang hindi na maiiwasan. "Marami po tayong kapitbahay dito sa paligid," sagot ng kapitan, saka bahagyang itinuro ang mga bahay kubo at simpleng tirahan na nakakalat sa paligid. "Pero ayun, yung malaking bahay na yan, sa pamilyang De La Peña. Matagal na silang nakatira dito. Sila ang may pinakamalawak na lupa sa San Lorenzo." Napatingin si Eduardo sa asawa. Nagtama ang mga mata nila at parehong may nabasang tanong sa isa't isa. Kahit wala pang sinasabi ang kapitan tungkol sa kinakatakot na usapin. "Mabait po ba silang kapitbahay, Kap?"
Tanong ni Eduardo na parang karaniwan lang ang usisa. Napabuntong hininga si Kapitan Amado bago sumagot. May kaya sila at hindi naman sila basta-basta nakikihalubilo. Pero nakakatulong sila paminsan-minsan. Lalo kapag may kailangang pera ang ilang taga-baryo. Malaki ang impluensya nila rito. Hindi na kumibo si Teresa, ngunit mas lalo niyang pinakiramdaman ang paligid. May kakaibang lamig sa hangin na parang sumusulpot sa tuwing mapapatingin siya sa direksyon ng bahay ng mga De La Peña. Hindi iyon lamig ng hangin na dulot ng papalubog na araw. Parang lamig iyon ng presensya ng aninong nanunulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Nang makaalis na ang kapitan matapos silang ipakita sa loob ng bahay at magpaalala na kung may kailangan sila ay dumiretso lamang sa barangay hall, nagsimulang magligpit at mag-ayos ang mag-asawa. Binuksan ni Eduardo ang mga bintana upang pumasok ang hangin at liwanag, samantalang si Teresa ay nag-ikot, nagwiwisik ng kaunting banal na tubig at langis sa ilang sulok ng bahay. Hindi iyon eksaktong ritual na pangontra, kundi simpleng paghingi ng gabay na maging payapa at ligtas ang paninirahan nila sa bagong lugar. Habang nagbubuhat ng isang kahon, napansin ni Eduardo na may batang nakasilip sa may bakod. Nakatayo ito, marumi ang damit, payat at parang ilang araw nang hindi maayos ang suklay. Mga 10 taong gulang itong lalaki, nakayapak at may hawak na maliit na kahoy na parang laruan niyang espada. "Uy bata, halika," sabi ni Eduardo na nakangiti. "Anong pangalan mo?" Parang nag-alinlangan ang bata bago lumapit ng bahagya, nananatiling kapit sa kawayan ng bakod. "Ako po si Kaloy," sagot nito. "Kayo po ba yung manggagamot na sinundo ni Kapitan?" "Oo," sagot ni Eduardo. "Pwede mo kaming tawaging Mang Ed. At ito ang misis ko, si Aling Teresa. Taga rito ka ba talaga?" Tumango si Kaloy. "Diyan lang po bahay namin sa kabila ng palayan." Kumaway siya sa malayo, kung saan may nakatayong maliit na bahay kubo na may ilang manok sa harapan at isang asong nakahiga sa ilalim ng papag. Tapos, bahagya siyang yumuko at bumulong. "Pero wag po kayong masyadong maglalakad sa itaas, sa banda roon." Sabay tango sa direksyon ng malaking bahay. Napatingin si Teresa, na noon ay abala sa pag-aayos ng mga bote sa loob. Nasilayan niya ang pagkailang sa mukha ni Kaloy. Ang kakaibang takot na parang gustong pigilin, ngunit ayaw namang ilabas ng buong buo. "Bakit naman, Kaloy?" Mahinahong tanong ni Teresa. "May nangyari na ba sa inyo doon?" Hindi agad sumagot ang bata. Napakagat ito sa labi, parang nag-iisip kung dapat bang magsalita. Bandang huli, bahagya siyang lumapit pa, halos idikit na ang bibig sa pagitan ng kawayan. "Paggabi po, manggagamot. May naririnig kaming iyak na hindi namin alam kung tao o hayop. Minsan, may nadadatna na lang na patay na kambing, manok, pusa o aso sa tabi ng kalsada. Walang dugo, pero bukas ang tiyan at wala nang laman sa loob. Paggising sa umaga, wala nang may gustong lumabas agad ng bahay." Napatingin si Eduardo kay Teresa. Hindi na bago sa kanila ang ganoong kwento. Sa mga lugar na napuntahan nila, may mga baryong nawawalan ng baboy, ng kalabaw, ng kambing. Madalas, maaaring gawa lamang ng magnanakaw na marunong magtabon ng bakas. Pero may mga pagkakataon ding may hindi may paliwanag na senyales. At ang bilin sa amin ng nanay ko, dagdag ni Kaloy, wag daw po masyadong lumapit sa mga taga-malaking bahay, lalo na kung may lamay o may bagong namatay sa baryo. Mahilig daw sila mambuyo ng bata na susundo at magdadala ng bulaklak, tapos paggabi, hindi na nakikita ulit yung bulaklak sa puntod. Nang marinig ni Teresa iyon, may kumislot sa kanyang dibdib. Hindi niya gusto ang mga sabi-sabing walang patunay, pero ayaw din niyang isara agad ang isip sa posibilidad na may kakaibang nangyayari. "Sino nagsabi niyan, nanay mo?" tanong ni Teresa, malumanay ang tono. "Hindi mo na kailangan sabihin ang lahat kung natatakot ka." Tumango si Kaloy. "Opo, pero wag niyo pong sasabihin sa iba na sinabi ko sa inyo. Baka magalit sila."
Sino namang sila? Tanong ni Eduardo. Nilingon ni Kaloy ang direksyon ng malaking bahay sa burol. Yung mga De La Peña po. Kinagabihan, matapos maghapong maglinis at mag-ayos, naglatag ng banig ang mag-asawang albularyo sa gitna ng sala ng lumang bahay. Mahina ang ilaw mula sa lamparang digas na nakasabit sa dingding. Sa labas, humuhuni ang mga kuliglig at may iilang aso sa baryo na kumakahol. Pero kapansin-pansin na walang masyadong tao sa labas kahit malamig ang hangin at tuyo ang kalsada. Mas maaga yata matulog ang mga tao rito, sabi ni Eduardo habang pinupunasan ang pawis sa batok. Napansin mo ba, te? Wala na halos naririnig na usapan sa labas? Oo, sagot ni Teresa. Nakaupo sa tabi ng lampara at may hawak na panyo na binasa niya ng kaunting banal na tubig at langis. Ipinahid niya iyon sa mga gilid ng pinto at bintana sabay mumunting bulong ng panalangin. Pinapakinggan ko ang hangin, Ed. Kakaiba ang tahimik na ganito. Parang hindi lang pahinga. Para bang takot. Humiga si Eduardo at tinitigan ang kisame. Naalala niya ang mga baryong napuntahan nila noon kung saan may kinatatakutang kwento tungkol sa mga aswang. Sa ilang lugar, naging totoo ang mga pangamba. May mga batang nawawala. May mga babaeng buntis na nagising na nanghihina na parang may kumain ng bahagi ng kanilang laman. Sa iba namang baryo, puro haka-haka lang at nagiging dahilan pa ng pag-pointing sa mga mahihirap at matatandang babae na walang kalaban-laban. Ayaw ni Eduardo ng basta paniniwala sa sabi-sabi. Ngunit bilang albularyo, ginagawa niya ang tungkulin niyang makinig at mag-imbestiga. Lalo na kapag nagdudulot na ng takot at sakit sa komunidad ang mga usapan. Nang maghahating gabi na, nagising si Teresa. Hindi niya alam kung ano ang unang narinig niya, pero may pumukaw sa pandinig niya mula sa labas. Mabagal na yabag, parang may naglalakad sa malapit. Hindi masyadong mabigat pero may tiyak na hakbang. Tumigil ang yabag sa may tapat ng bahay. Napatingin siya kay Eduardo na mahimbing na natutulog. Pinili niyang huwag munang guluhin ang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo, nilapit ang sarili sa bintana at bahagyang sumilip sa pagitan ng nakabukas na dahon nito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng buwan, may nakita siyang figura ng taong nakatayo sa di kalayuan, mga 10 hakbang mula sa kanilang pinto. Nakasombrero ito at tila may hawak na bagay sa kamay. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha, ngunit ramdam niya ang malamig na presensya nito sa hangin. Walang kumilos, walang nagsalita. Maya-maya, narinig niya ang mahinang huni na parang tunog ng hayop na nasasaktan. Hindi malakas ngunit matalim sa pandinig. Kasabay nito ang marahan. Halos di marinig na halakhak na may kasamang paghikbi. Naghalo ang tunog na parang tawa at iyak na sabay at hindi maipaliwanag. Napaatras si Teresa ng bahagya. Naramdaman niyang kinikilabutan siya, hindi sa nakita, kundi sa emosyon na dala ng tunog. Parang pighati na may halong galak, gutom na may kasamang kasiyahan. Inilayo niya ang kamay mula sa bintana at agad dinampian ng panyo ang dibdib sa kamahigpit na nagdasal sa isip. Nang sumilip siyang muling mariin, wala na ang figura sa labas. Tanging anino ng puno ng saging at ang 3 star na nakatayo sa kalangitan ang kanyang nasilayan. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Isang aso ang natagpuang patay sa likod ng bahay ng pamilyang nakatira sa likod na bahagi ng baryo, malapit sa Pilapil. Ayon sa kwento, wala na itong laman loob, tuyo ang dugo, at parang piniling kinutkot ang ilang bahagi ng tiyan. Nagpunta mismo si Kapitan Amado sa bahay nina Eduardo at Teresa upang ipaalam ang nangyari. Maaga pa noon at kagagaling lang nila ni Eduardo sa palengke ng bayan upang bumili ng ilang kailangan sa bahay at panggamot. May dala silang gulay, kaunting isda at ilan pang tuyong dahon para sa kanilang mga langis. Pasensya na kayo kung istorbo, sabi ni Kapitan, halatang pagod
at may halong pagkabalisa ang mukha. May pangyayari na naman kagabi. Baka kailangan na namin ng tulong nyo. Ano po ang nangyari, Kap? Tanong ni Eduardo. Agad na iniwan ang dala at naupo sa harap ng matanda. Nakaupo naman sa gilid si Teresa. Tahimik lang ngunit nakikinig sa bawat salita. Patay ang alaga ni Mang Dencio, sabi ni Kapitan. Ayaw na daw niya sanang ipabalita, pero hindi na natin pwedeng ipikit ang mata. Hindi na ito unang beses. Kambing, manok, aso, pusa, lahat pinaniniwala ang kinakatay ng nilalang na hindi basta hayop. At ano po ang tingin ng mga taga-baryo? Tanong ni Teresa. May napagbibintangan na naman ba? Napatingin si Kapitan sa sahig bago sumagot. Matagal nang may tinuturo ang marami rito, sabi niya. Mabigat ang boses, lalo tuwing may ganitong pangyayari. Sa tuwing may nawawalang alagang hayop, sa tuwing may narinig silang iyak sa gabi. Sino po, Kap? Tanong ni Eduardo kahit alam na niyang masasabi kung sino. Ang pamilyang De La Peña, sagot nito. May mga nagsasabing nakikita nila ang iba sa kanila na naglalakad sa gabi sa gilid ng palayan. Minsan nakayuko, minsan parang may tinitingalang kakaiba sa kalangitan. May mga bata ring nagsasabing may naririnig silang kalusko sa bubong tuwing madaling araw kapag may bangkay sa baryo o may nagigiba ang puntod. Napabuntong hininga si Eduardo. Kailan po ba huling may nangyaring matindi rito, Kap? Hindi nagtagal, umupo si Kapitan ng mas maayos at parang nagpasya na ring ilabas ang matagal ng kinikimkim na kwento. May isang batang nawala mga 4 na taon na ang nakararaan, sabi niya. Anak ni Aling Marta, isang maglalako ng gulay na araw-araw bumababa sa bayan. Isang gabi, hindi umuwi ang bata. Kinabukasan, nakita siyang wala ng malay malapit sa gulod, buhay pa pero halos wala ng sigla. Mula noon, hindi na naging normal ang katawan niya. Laging matamlay, laging malamig ang kamay. Parang may kinuha sa loob niya na hindi na maibabalik. May nagwika raw na may nakita silang anino sa tabi ng bata nung gabing iyon. Matangkad, payat, at parang may mahabang dila na nakalawit bago mabilis na nawala sa dilim. Naramdaman ni Teresa na unti-unting tumitindi ang bigat sa kanyang dibdib. Sanay siya sa mga ganitong kwento pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa tuwing naiisip niya ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga bata, at ang pagkagapi ng komunidad sa paniniwalang may masamang nilalang na umiikot sa kanilang paligid. Kap, mahinahong tanong ni Teresa, kailan niyo pa po kami nais dalhin dito sa baryo? Matagal na, sagot ng Kapitan. Noon pa mayroon ng ilang nagmumungkahi na maghanap ng albularyo o pari o sino mang makakatulong. Pero laging may pumipigil, laging may takot na baka magalit ang mayayaman at malalakas na tao dito. Lately lang ako nakakuha ng lakas ng loob na kausapin kayo, lalo na nang tumindi na ang sunod-sunod na pangyayari. Nauunawaan ko po, sabi ni Eduardo. Hindi po kami nandito para mag-akusa agad. Gusto lang po naming maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Paano niyo po sisimulan? Tanong ni Kapitan. Titingnan namin ang mga senyales, sagot ni Eduardo. Hindi lang yung sugat at katawan ng mga biktima, kundi ang takbo ng kaisipan ng mga tao, ang galaw ng komunidad. Minsan kasi, ang takot mismo ang nagpapalakas sa mga nilalang na nasa dilim. Kailangan namin ng oras, pero sisikapin naming makatulong sa makakaya namin. Tumango si Kapitan, bahagyang gumaan ang muka. Bago siya umalis, tumingin siya kay Teresa na tila ba may gustong itanong ngunit nag-aalangan. May gusto pa po ba kayong sabihin, Kap? Tanong ni Teresa. Nag-alangan ang matanda bago nagsalita. May nagsabi sa akin na may narinig daw kayong yabag sa labas kagabi. May nakakita daw na may aninong huminto sa harap ng bahay niyo. Nagulat si Teresa na pati iyon ay umabot sa Kapitan kahit wala pa siyang nakukwentuhan. Siguro may ibang nakakita o may batang nakasilip sa labas. May nakita akong figura, sagot ni Teresa.
Hindi pa gustong tawagin itong kakaibang nilalang. Hindi ko alam kung tao o iba pa. Pero may kakaiba sa presensya at may narinig akong tunog na hindi ko maipaliwanag. Lalong dumilim ang mukha ni Kapitan. Parang ayaw niyang tanggapin na pati ang bagong salta na manggagamot ay agad pang nagiging target ng hindi nakikitang banta. Pag-ingatan ninyo ang sarili ninyo, pakiusap ni Kapitan. Nasa baryo na kayo na matagal nang may dalang lihim. At hindi lahat ng lihim dito ay galing sa tsismis. May mga lihim na nabubuhay sa dugo. Lumipas ang ilang araw na ipinakikilala ni na Eduardo at Teresa ang sarili bilang mga manggagamot ng baryo. Dumating sa kanilang bahay ang mga may rayuma, masakit ang balakang, inuubo, inuusog ang bata, at mga babaeng may iniindang hindi maipaliwanag na bigat sa tiyan at likod. Pinakinggan nila ang bawat kwento, hinilot ang mga balikat at binti, nagbigay ng mga dahon at langis, at sabay dasal para sa bawat isa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumuwag ang loob ng mga taga San Lorenzo sa kanila. Nakitaan nila ng malasakit ang mag-asawa, hindi naniningil ng sobra at laging mahinahon sa pakikitungo. May ilang nagsimulang magbukas ng mas malalalim na hinaing, hindi lang tungkol sa sakit ng katawan kundi pati sa mga panaginip na paulit-ulit, mga aninong nakikita sa paningin at mga pangyayaring dama nila ngunit hindi maipaliwanag. Isang hapon, may dumating sa bahay na isang babaeng nakapalda, may buslo sa kamay at maayos ang bihis kumpara sa karaniwang taga-baryo. Maputi ang balat nito at maayos ang pagkakabuhol ng buhok. Kasama niya ang isang batang babaeng mga 7 taong gulang. Maraming palamuti sa buhok at suot na damit na halatang mas maganda ang tela kaysa sa mga karaniwang pambahay. Magandang hapon, bati ng babae, mahinahon ngunit may lakas ang boses. Ako si Lilia, nakatira kami sa malaking bahay sa itaas. Ito ang anak ko, si Mara. Nabalitaan namin na mabisa raw kayong manggagamot. Gusto ko lang sana magpakonsulta. Nagulat si Teresa sa pagdating nila. Hindi niya inaasahan na ang unang pagbati ng pamilya de la Peña sa kanila ay sa ganitong paraan. Pinapasok nila si Lilia at ang anak nito. Nang makaharap sa liwanag ng lampara at bintana, mas malinaw na nakita ni Teresa ang anyo ng mag-ina. Maganda si Lilia, maayos ang ngiti, ngunit malamig ang mata. Parang may tabing na hindi lubusang nagpapakita ng tunay na damdamin. Si Mara na may tahimik, hindi kasing likot ng karaniwang bata, at parang laging may iniintinding bagay sa kung saan. Ano pong nararamdaman ninyo? Tanong ni Eduardo. Nananatiling magalang at neutral ang tono. Si Mara, sagot ni Lilia, nakararanas ng madalas na pagkabigla sa gabi. Bigla na lang siyang magigising, umiiyak at nagrereklamo ng sakit sa tiyan. Minsan, sabi niya, may naririnig daw siyang kaluskos sa labas ng bintana o may nararamdaman daw siyang humihipo sa paa niya. Napapagod na ako sa gabi, lagi kaming napupuyat. Baka pwede niyo siyang matingnan. Lumapit si Teresa kay Mara. Maingat niyang hinawakan ang maliit na kamay nito. Malamig ang palad ng bata kahit hindi naman ganoon kalamig ang hapon. Tiningnan niya sa mata si Mara. Napansin ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang bahagyang panginginig ng labi nito kahit nakaupo lamang. Mara, anak, tanong ni Teresa ng banayad, ano bang napapanaginipan mo sa gabi? Tiningnan siya ng bata, saka bahagyang tumingin sa ina nito na tila ba humihingi ng permiso kung dapat ba siyang sumagot. Tumango si Lilia, kaya muling ibinalik ni Mara ang tingin kay Teresa. May kumakatok sa bintana, bulong ni Mara, pero hindi po kamay ang kumakatok. Para pong dila, humahampas sa salamin, humahagod. Tapos may mata sa labas na pumipikit at bumubukas na parang mata ng manok, nakatingin sa akin. Minsan po, parang gusto niyang pumasok sa tiyan ko. Ramdam ni Teresa ang pag-atras ng mga balahibo sa kanyang braso.
Hindi basta panaginip iyon ng batang nakakapanood ng pelikula. Iba ang intonasyon ni Mara. Parang nararamdaman talaga niya ang may humahabol sa kanya tuwing gabi. Hindi siya sigurado kung galing iyon sa imahinasyon ng bata o sa kakaibang presensya sa paligid, pero alam niyang hindi dapat baliwalain. Madalas ba itong mangyari? Tanong ni Eduardo kay Lilia. Halos gabi-gabi, sagot ni Lilia. Lalo na tuwing may balitang may namatay o nawalang hayop. Kaya nga napagdesisyonan kong pumunta sa inyo kahit marami sa baryo ang may ayaw sa amin. Hindi ako naniniwalang lahat ng kwento tungkol sa amin ay totoo. Pero hindi ko maikakaila na may kakaiba na sa nangyayari kay Mara. Hindi muna nag-usisa ang mag-asawa tungkol sa mga kumakalat na kwento. Sa halip, tumutok muna sila sa nararamdaman ng bata. Kumuha si Teresa ng maliit na platito at baso ng tubig. Nilagay niya sa gitna ng lamesa kasama ang isang piraso ng kandila na kanyang sinindihan. Sa tabi nito ay inilagay niya ang maliit na papel na may nakasulat na orasyon at isang maliit na panyo na ipapahid niya mamaya sa noo ng bata. Hindi niya binigyan ng paliwanag ang bawat kilos, hindi dahil ayaw niyang magpaliwanag, kundi dahil alam niyang mas importante ang tahimik na pagtuon sa proseso. Sa ganitong mga pagkakataon, mas mabisa ang konsentrasyon kaysa sa salita. Tinapat niya ang kandila sa ibabaw ng baso ng tubig at hinayaan itong tumulo sa malinaw na tubig sa ilalim. Habang tumutulo ang kandila, sinimulan niya ang mahinang pagdasal, humihingi ng gabay na lumitaw sa kanilang paningin ang anumang nakadikit o sumusunod sa bata. Unti-unti, ang tumigas na kandila sa tubig ay nag-anyong parang mahaba at pilipit na bagay. Hindi iyon perpekto, ngunit malinaw na parang dila o mahabang buntot na kumakapal sa dulo. May mga butlig na parang maliliit na kuko sa gilid. Nagkatinginan si Eduardo at Teresa. Hindi sila basta-basta natitinag sa kahit anong inilalabas ng tawas o kandila, pero alam nilang may kahulugan ng hugis. Hindi lamang simpleng bangungot ang dala ng bata. Tiningnan ni Teresa si Mara. Anak, may gusto ka bang ikwento na hindi mo pa nasasabi sa nanay mo? Tanong niya, mahinahon ngunit direkta. Napayuko si Mara, saka dahan-dahang nagsalita. Tuwing gabi po, bago ako matulog, may naririnig akong boses sa may bintana. Minsan boses babae, minsan lalaki, minsan parang bata. Sinasabi po niya na huwag akong matakot. Sinasabi niya na kami daw ang hari at reyna ng gabi, na darating ang araw na hindi na kami magugutom kahit kailan. Basta sundin ko lang daw ang sasabihin nila. Natahimik ang kwarto. Hindi makatingin si Eduardo kay Lilia. Baka mabasa sa mukha niya ang pag-aalala na nagsisimula nang mabuo sa isip niya. Si Lilia naman ay nakatunghay kay Mara na parang ngayon lang narinig ang ganito kalinaw na pagkukwento mula sa anak. Mara, tanong ni Teresa, ano naman ang gusto nilang ipagawa sa iyo? Hindi agad sumagot ang bata. Marahang niyang hinigpitan ng hawak sa laylayan ng damit ng ina. Sa bandang huli, nagpasya siyang magsalita. Sabi po nila, pag may kambing o baboy na nakatali malapit sa bahay, buksan ko daw yung kandado o lubid. Iangkot daw may hahawak sa akin mula sa labas at tutulungan akong sumilip kung paano kumain ang mga nilalang ng gabi nang hindi nagugutom. Naramdaman ni Teresa na bumigat lalo ang hangin sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung hanggang saan ang totoo sa kwento ng bata, pero malinaw na may impluwensya na siyang hindi maipaliwanag. Pwedeng galing sa mga naririnig niyang kwento ng matatanda sa paligid, pwedeng galing sa sariling takot, at pwedeng galing sa isang presensyang hindi nakikita ng karaniwang mata. Tumayo si Eduardo at marahang nagsalita. Lilia, payagan niyo po kaming magdala ng kaunting proteksyon sa bahay ninyo. Hindi namin kayo huhusgahan, pero kailangan naming makita rin ang paligid kung saan natutulog ang anak ninyo. Nag-alinlangan si Lilia sandali, parang may iniisip na hindi niya masabi. Ngunit sa huli, tumango rin siya. Sige, pumayag siya. Basta wag niyong isipin na lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa amin ay totoo.
Hindi kami masamang tao. Hindi namin ginusto ang lahat ng ibinibintang sa amin. Nagsalubong ang tingin nila ni Teresa. Sa sandaling iyon, may nakita si Teresa sa mga mata ni Lilia. Hindi niya masabi kung ano iyon, pero parang halo ng pagod, pagtatanggol sa sarili, at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag kung galing sa labas o mula sa loob mismo ng pagkatao nito. Kinagabihan, nagsimula ang unang tahimik na pagmamasid ni na Eduardo at Teresa sa baryo bilang hindi lamang manggagamot kundi mga tagapagbantay laban sa hindi maipaliwanag na nilalang. Hindi nila sinabi sa iba, pero napagdesisyunan nilang hatiin ang gabi. Sa unang hati, si Eduardo ang gising, nag-iikot sa paligid ng bahay, pinakikinggan ng hangin at mga aso. Sa ikalawang hati, si Teresa naman, pinakikiramdaman ang mga galaw ng kung anuman ang nakakapit sa lupa o sa mga bubong. Habang nakaupo si Eduardo sa may hagdan ng bahay, dala ang maliit na lampara at isang piraso ng kahoy na binudburan ng langis na may halong halamang matapang ang amoy, napansin niyang kakaiba ang tahol ng ilang aso sa baryo. Hindi iyon simpleng tahol sa dumaraang tao o pusa. May halong pag-iyak at pag-atake ang tunog. Sunod-sunod, paiba-iba ang direksyon, parang may sinusundan ang kanilang pangamoy. Tumingala siya sa langit. Malabo ang buwan, natatakpan ng ulap, ngunit may mga bituin pa ring nagbubuga ng kaunting liwanag. Sa malayo, may nasilip siyang anino sa bubong ng isang bahay, mabilis na gumapang papunta sa kabilang dulo, saka tumalon sa puno ng niyog at nawala sa dilim. Hindi niya agad sinabi ito kay Teresa. Mas pinili niyang alalahanin ang nakita at pumanatag muna ang sarili bago maghatol sa isip. Ayaw niyang maunahan ng takot o imahinasyon. Pagdating ng kalagitnaan ng gabi, sinabihan niya si Teresa na siya naman ang matulog. Humiga siya, ngunit mabigat ang dibdib. Dala ang larawang iyon ng aninong mabilis gumapang sa bubong at puno. Hindi man niya sariling nakikita araw-araw ang ganoon, kaya ramdam niya ang kabigatan ng kanyang panaginip nang sa wakas ay pumikit ang mga mata niya. Si Teresa naman ay naupo sa loob ng bahay, malapit sa bintana, dala ang rosaryo at isang maliit na bote ng langis. Hindi man siya pari, alam niyang mayroon siyang tungkulin hindi lang bilang albularyo, kundi bilang tagapangalaga ng pagkatahimik ng isip ng mga tao. Kung may takot man na may nilalang na sumisipsip ng buhay sa mga hayop at posibleng sa mga tao, dapat may magtitimon ng katinuan at pag-asa sa gitna ng dilim. Habang nagdarasal, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tunog mula sa direksyon ng malaking bahay sa burol. Hindi iyon tahol, hindi iyak, hindi sigaw. Para iyong halakhak na pinipigil, halakhak na nanggagaling hindi sa lalamunan, kundi sa mas malalim na bahagi ng katawan. Halakhak na may kasamang paglanghap, na parang may inaamoy na masarap na pagkain sa hangin. Kasabay nito, may bahagyang humahaplos na hangin sa leeg niya, malamig na tila galing sa hindi malamang sulok ng palayan. Naramdaman niyang nanindig ang balahibo niya, ngunit hindi siya kumilos. Mas hinigpitan niya ang hawak sa rosaryo at pinasigla ang loob sa panalangin. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam kung sino o ano ang tunay na kalaban nila sa baryo. Hindi pa niya alam kung hanggang saan ang sinasabi ng mga kwento tungkol sa pamilyang aswang. Ang alam lang niya, may pamilyang may malas sa dugo, may baryong may sugat sa nakaraan, at may mga batang unti-unting sinisiklot ng takot bago pa man nila makilala ang mundo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lalabas ang kwento ng dugo at gutom, ng tao at halimaw, ng mag-asawang albularyo na kailangang pumili kung paano lalaban sa dilim na maaaring nakaugat hindi lang sa mga nilalang sa gabi, kundi sa takot at lihim na binuo mismo ng mga tao sa loob ng maraming taon. At sa paglalim ng gabi sa baryo, dahan-dahan ding lilinaw kung sino-sino ang tunay na biktima at sino-sino ang mga nilalang na matagal nang inaakalang nabubuhay lamang sa alamat, wakas.